Mga kapuso, kahit wala na ang bagyong Enteng sa Philippine Area of Responsibility, baha pa rin sa ilang lugar sa bansa. Aminado naman si Pangulong Bongbong Marcos na kailangan ng baguhin ang estratehiya pagdating sa flood control at disaster management. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Pinasok na ng tubig ang loob ng bahay ni Mang Charito mula sa barangay Pugo, Mangaldan, Pangasinan. Itinaas na ang kanilang mga gamit para hindi maabot ng tubig. Mabilis daw ang pagtaas ng baha dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan bunsod ng hanging habagat. Panasok na, pero kaya tsagaan na lang kasi wala naman magagawa, ma'am. Ilan pang kabahayan sa bayan ang apektado ng baha. Hindi ka makakatulog, baka papasok na doon sa loob. Sa bayan ng Kalasyaw, 15 barangay ang apektado ng pagbaha. Mahigpit ang monitoring ng MDRRMO sa Marusay River na ngayon ay nasa above critical level na. Tataas pang baha kung aapaw ang ilog. Kaya nag-abiso ng MDRRMO ng preemptive evacuation. Nagka-flash flood naman sa Aguilar, Pangasinan. Nalubog sa baha ang kalsada at binaha na rin ang loob ng palengke ng bayan. May mga residenteng inilikas. Sa monitoring ng PDRRMO, nakararanas din ng baha ang ilang barangay sa Binmalay, Lingayen at Dagupan City. Nananatili sa red alert status ang Pangasinan PDRRMO para mabantayan ang sitwasyon. Nagmistulang palaisdaan naman ang Candaba San Miguel Road at Candaba Baliwag Road sa Pampanga. Umapaw kasi ang ilog dahil sa walang humpay na pag-ulan na bunsod ng hanging habagat. Inabisuhan ng mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Ayon sa MDRRMO, 15 barangay sa Candaba ang lubog sa baha. Pinadapa naman ng ulan ang ilang palayan sa San Pedro, Palcarangan sa bayan ng Lubao. Nakatakda pa naman sanang anihin ng mga palay sa susunod na linggo. Dahil naman sa malakas na pag-uulan, hindi madaanan ng Common Latar at Canabuan Overflow Drift Bridge sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Dahil sa lakas ng agos ng tubig, pinayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa alternate route at Barangay Tabueng papunta sa Barangay Latar at balik. Sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, naantala ang biyahe ng barko sa pier matapos humambalos ang matataas at naglalakihang along dala ng hanging habagat. Nasa Antipolo City sa Rizal, si Pangulong Bongbong Marcos para pangunahan ang situation briefing sa naging epekto ng bagyong Enteng at hanging habagat. Aminado ang Pangulo na kailangan ng baguhin ang estratehiya pagdating sa flood control and disaster management. What we had before in terms of flood control, in terms of controlling the flow of water, which was sufficient for many years, it turns out now is no longer sufficient, and we have to come up with new strategies, and that's what we discussed today once again. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinagsasaksak at ninakawan pa umano ng 3 milyong piso ng kanilang driver. Yan ang sinapit ng mag-asawang negosyante sa Naik, Cavite. Patay ang babae habang sugatan ng kanyang mister. Saksi si Emil Sumangil. Exclusive. Pasado alas 2 kahapon ng madaling araw, bumiyahe mula Candaba, Pampanga, Panay, Cavite ang mag-asawang Marlon at Chari Cantuba para mag-angkat ng panindang frozen meat products. Kasama na mag-asawang bumiyahe ang driver nilang si Jomar Domingo Tambo na siya ring daw nagpresentang sasama papunta sa lugar kung saan makakakuha ng murang mga produkto. Siya na daw po bahala sa transaksyon, basta sasama lang daw po sila, dala daw po yung pera. Nag-alok siya sa mababang halaga. Siyempre po, bilang negosyante, gusto pong subukan o i-grab po yung opportunity na ito pong mag-asawa. Pero pagdating sa bayan ng Naik, nagpahinto umano si Tambo sa liblib na bahagi para umihi. Dito na raw naganap ang krimen. Unang inundayan ng saksak ni Tambo si Marlon na kahit tumumbat may mga tama na raw ng saksak ay nakabangon pa para isalba ang asawa. Pinilit niya pong salagin yung panaksak pero talagang napuruan si Ate Chari. Naisugod sa pagamutan si Chari na tinamaan sa lalamunan pero kalaunay binawian din ang buhay. Si Marlon naman stable na ang lagay sa ospital. Na-recover ng pulisya sa crime scene ang kitchen knife na ginamit sa krimen. Ang suspect na si Tambo nakatakas bitbit ang 3 milyong pisong cash ng mga biktima. Based doon sa mga backtracking namin, sir, yung suspect is nagpahatid sa highway going to Manila or going to Pampanga po. Ongoing pa rin po lahat po ng mga backtracking ng CCTV
Baka po may nakakakilala sa kanya, magbigay po ng impormasyon, ipagbigay alam lamang po sa pulisya. Kasi hindi naman po namin habol dito yung nawalang pera o anumang material na bagay. Ang gusto lang naman po namin ay hustisya. Panawagan pa ng pamilya ng mga biktima. Baka nabigla ka lang sa pangyayari, dala ng personal na pangangailangan, pwede naman natin pag-usapan lahat. Willing naman kami magpatawad eh. Gusto lang namin makausap kung bakit niya po nagawa yun para maging malinaw. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pagdaan sa Cavitex, magiging 100% cashless na simula September 14. Ibig sabihin, RFID na lang ang tatanggapin sa mga toll plaza ng Manila-Cavite Expressway. Sa mga motorista, tiyaking may sapat na load ang RFID sticker kapag bumiyahe. Pero paglilinaw ni PEA Tollway Corporation spokesperson Attorney Ariel Inton, dry run pa lang ito at alinsunod daw sa utos ng DOTR. Sa October 1, sisimula ng panghuhuli at istriktong pagpapatupad ng cashless tollway. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo, dumami ng madagdag sa labor force ang mga bagong graduate ng kolehiyo at senior high school ayon sa Philippine Statistics Authority. 2.38 million individual, edad 15 pataas ang unemployed nitong Hulyo. Ayon sa PSA, mas mataas kumpara sa bilang noong Hunyo 2024 at Hulyo 2023. 43% na mga walang trabaho ang mga edad 15 hanggang 24. Sabi rin ng PSA, tataas ang employment demand pagpasok ng Burr months. Halos 3 trilyong pisong kita ng Pilipinas sa domestic tourism o pagpasyal ng mga lokal sa sariling bansa, pinakamataas sa Southeast Asia. Base yan sa World Travel and Tourism Council ayon sa Department of Tourism. At kung plano mamasyal sa limitadong budget, may packages sa 35th Philippine Travel Mart. Pwedeng bisitahin ng mga postcard perfect na burol sa Batanes o maging foodie sa pamamasyal. Ito yung tradisyonal na pagkain na hinahain ng mga Maranao sa Llano del Sur kapag sila ay mayroong bisita. Kabilang nandyan, itong tinatawag na dudol. Gawa ito sa glutinous rice, niyog at asukal. Sarap! Bukod sa mga lokal na turista, target pa rin ng Pilipinas na makahikayat ng mga dayuhan. Kaya pinalawig pa ang mas maraming direct flights mula ibang bansa pa probinsya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, mababawasan na ang matitinding ulan sa bansa ngayong weekend. Yan po'y dahil sa paghina ng epekto ng habagat na hinahatak ng dating bagyong Enteng at tuloy-tuloy na ang paglayo sa PAR. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga sa halos buong bansa. Pero pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan sa Sabado, dyan po sa Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro Provinces, pati sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. May mga pag-ulan din sa linggo ng hapon, pero mas kalat-kalat na lamang at hindi malawakan. Hindi na rin kasing tindi ang buhos kumpara noong malakas ang habagat, pero maging alerto pa rin, lalo na sakaling may thunderstorms. Sa Metro Manila, mas maaliwalas na ang panahon maliban na lang sa localized thunderstorms sa hapon o gabi. Patuloy ring umantabay sa magiging pagbabago sa minomonitor na cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa loob ng PAR na ayon sa Pag-asa ay may chance maging low pressure area sa mga susunod na araw. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.